Magandang hapon po. Timbog sa Pasay ay isang Chinese national na nanggagamot at nagbibigay umano ng reseta kahit hindi lisensyado. Ang suspect may isang gusali na mala-ospital. Nakatutok si John Consulta. Hagip sa surveillance video ng NBI ang aktwal na pag-i-issue ng reseta sa undercover na asset. Nang matanggap ang bayad, sumalakay ang mga ahente ng NBI Dangerous Drugs Division. Arestado ang Chinese national na ito na umunoy ng gagamot dito sa Pilipinas nang walang lisensya. Nagtangka pa magkulong sa banyo ang isa pang Chinese pero sa huli, naaresto rin siya. Sa tatlong palapag na kontrolado ng suspect, tumambad ang complete setup ng mala-ospital na ginagamit para suriin ang kanyang mga pasyente. Kabilang nga sa mga na-recover ng NBI na mga equipment sa kanilang sinalakay na underground Chinese clinic ay itong ultrasound machine, ibang mga equipment, stethoscope, pad ng mga reseta, at itong mga inakala mong sa unang tingin ay mga crumpled paper lang, pero sa loob ay mga tabletas na pala ng gamot na ang bilin ng suspect na Chinese sa kanyang mga pasyente ay inumin ng lahat ng ito sa isang lagukan lang. Itinanggi ng suspect na doktor siya. I'm not directly practicing medicine. I'm just applying injection, prescribing medicines. She doesn't know that it's illegal to practice medical here in the Philippines without the license. Pero base sa mga petsa sa reseta, 2022 pa siya nang gagamot at nagde-deliver ng gamot ng bultuhan sa mga kliyente tulad ng dextrose at matataas na uri ng antibiotics. Kasi yung practice of medicine is reserved to Filipinos siya, no? So you have to be a Filipino para makapag-practice ka nga. And number two, you have to graduate ng medicine and you have to pass the board exams. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Dapat daw ireklamo ng Pilipinas sa Tribunal ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS ang umunoy pagsira ng China ng corals sa Sabina Shoal at Pag-asa Cay. At yan ang tingin ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio kaugnay sa ulat na umunoy gumagawa ng artificial island ng China sa ating teritoryo. Yan ang tinutukan ni Joseph Moro. Habang maaga pa raw, dapat nang gumawa ng paraan ang Pilipinas para pigilan ang tila ginagawang reclamation ng China sa Sabina Shoal at Pag-asa Cay. Tingin ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, naglalatag na ang China para gumawa ng artificial island sa Sabina Shoal. 75 nautical miles o nasa 140 kilometers ang layo nito mula sa Palawan at nasa loob ito ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Parang distansya yan ng Quezon City sa Lucena, Quezon. Kahapon, isiniwalat ng Philippine Coast Guard na may nakita mga umunay Chinese researchers sa Sabina Shoal. I think they're in the process of making markings because they destroy the coral reefs. No, maybe that's the first phase. Dapat rin daw ireklamo sa Tribunal ng United Nations Convention on the Laws of the Sea o UNCLOS ang umunoy pagsira ng China ng corals. Yan ay matapos makita ang mga tambak na patay na coral sa Sabina Shoal na sabi ng PCG ay posibleng senyales daw ng pagtatayo ng artificial island. Ang mas nakakabahala, malapit lamang sa Sabina Shoal ang Reed Bank o Recto Bank na mayaman sa langis at nasa EEZ rin ng Pilipinas. If we allow them to build on Sabina Shoal, then they will harass us in Reed Bank because they have a base near Reed Bank. Nang tanongin namin ang Chinese Embassy kung mga researcher nga nila ang nakita ng PCG, tugon nito, yan daw ang tingin ng PCG. Pero di pa ulit sila sumasagot nang liwanagin namin kung sang-ayon sila sa paratang. Sinabi lamang nito na may hindi makukusyong soberanya ang China sa mga isla at katubigan sa South China Sea tulad ng Nansha Spratlys kung nasaan ang Sabina Shoal. Pero ayon kay Carpio, di lamang sa Sabina Shoal tila nagsisimula mag-reclaim ang China kundi sa Sandy Cay, malapit sa Pag-asa Island. Kamakailan iniulat din ng PCG ang mga tambak na patay na coral doon. Noong 2017, magtatayo raw sana ng fisherman's shelter ang Pilipinas doon, pero pinalagan ito ng China. Hinihingan pa namin ang panig ang PCG, DFA at DND. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Abiso sa mga sineserbisyohan ng Maynilad, mag-imbak na po ng tubig dahil magkakaroon ng scheduled water interruption sa ilang lugar.
Kung saan-saan yan at kung anong oras, alamin sa pagtutok ni Katrina Son. Bago simulan ng pamilya ni Estrella, tagyam ang kanilang munting salo-salo ngayong araw. Mag-iimbak muna siya ng tubig. Ang lugar nila sa Barangay Sauyo kasama sa mga mawawalan ng tubig sa gabi ng Martes hanggang umaga ng Miyerkules dahil sa scheduled water interruption ng Maynilad. Kailangan mag-stock. Madami naman kaming mga lagayan. May mga container naman kami na marami. Si Susan Bagid nag-aalala dahil isa lang ang kanilang drum sa bahay at 7 tao ang maghahati-hati. Napakahirap talaga. Kami nga minsan 2 beses kami naliligo kasi sobrang init lalo pag mga high blood kami. Sa Barangay Bagbag, maagang naglaba ang ilang residente. Kasi ganito na mawala ng tubig, at least hindi po matambakan ng labahin po. Sa anunsyo ng Maynilad, apektado ang ilang lugar sa Las Piñas at Parañaque dahil sa decommissioning at diagnostics. Mamayang 6:00 ng gabi, mawawalan ng tubig ang mga barangay na Almanza 1, Kaa, Manuyo 2 at Pulang Lupa 2 sa Las Piñas. Bukas, sa ibang bahagi ng Almanza 1, Las Piñas at BF Homes sa Parañaque. Sa Quezon City, bukas ng gabi rin magsisimula ang water interruption. Pagtitiyak ng Maynilad, itinaon nila sa off-peak hours ang karamihan sa maintenance works para maiwasang makaabala. Gayunman, inaabisuhan nila ang mga residente ng mga apektadong lugar na mag-imbak ng tubig. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras. Murag ka ng lawat sa bulkano. Bumulusok ang lumambot na lupang may halong putik sa Barangay Siana sa Mainit, Surigao del Norte. Hindi bababa sa 5 bahay ang natabunan ng mudslide at nagkaroon din daw ng bitak sa ilang kalsada. Ayon sa mga saksi, nangyari yan kasunod ng pagbigay ng bahagi ng isang minahan. Sa takot, agad na lumikas ang mga residente. Binigyan na sila ng paunang tulong tulad ng food packs. Iginapos at paulit-ulit umanong ginahas ang isang babaeng pasahero ng van na bumiyahe mula Maynila papuntang Surigao del Sur. Aminado sa krimen ang mga suspect na driver at konduktor ng sinakyang van ng biktima. Nakatutok si Darlene Kai. Exclusive. Magkakasunod na sampal at batok ang inabot ng 2 suspect na ito nang makita sila ng babaeng ginahas sa umano nila. Tama na, sige. Uy. Kwento ng 19 na taong gulang na babae, nangyari ang krimen habang sakay siya sa van mula Maynila papuntang Tandag, Surigao del Sur para magbakasyon sa kanyang pamilya. Dati tinali nila ako, nakahiga nga ako doon. 2 nga yan sila, kaya nabawi na talaga. Sa Carrascal, Surigao del Sur, bumaba ang ibang pasahero ng van. Naiwan ang babae dahil wala pa sila sa Tandag. Base sa salaysay ng biktima sa mga pulis, tumigil sa convenience store ang van at bumaba ang driver at pahinante bandang 3:00 ng madaling araw kahapon. According to them, mag-aantay lang daw po ng pasahero kaya mag-standby lang sila dun sa may gilid ng terminal. Pagkabalik po nitong driver at nung pahinante, may dala na po silang alak, inubos, and then suddenly, tinali po yung kanyang kamay. Tinali po ito gamit ang isang t-shirt, accordingly yung black t-shirt daw po ng lalaki. Hinubad niya tapos itinali niya po dito at doon po siya pinagsamantalahan ng 2 beses. Inikot pa raw ng 2 suspect ang van at makailang ulit daw na pinagsamantalahan ang biktima. Nakasigaw po ako pero hindi naman, wala na naman makarinig sa akin kasi nakasirado yung pinto. Matapos ang halos 2 oras, ibinaba ng mga suspect ang biktima sa isang passenger terminal sa Claver, Surigao del Norte. Sumbong daw ako sa mga ate ko, papatayin daw niya ako. Sa mga pulis daw. Papatayin daw niya ako kapag masumbong ako. Nang makababa ang biktima, nakunan pa ng CCTV ang mismong van sa isang bahagi ng barangay Taganito sa Claver. Doon na raw siya nakapagsumbong sa mga kawani ng barangay na sumama sa kanya sa mga pulis. Kalaunan, natunton ng mga pulis ang van. Na-recover namin siya sa isang auto shop. Iniwan po ito doon ng suspect para ipagawa daw yung brake. We found out na nag-check-in sa isang lodging house. Agad inaresto ng mga pulis ang mga suspect na kapwa taga Surigao del Norte. Mga biktima po namin ay
humihingi po talaga kami ng kapatawaran. Sorry po talaga sa nagawa namin. Ayun na po dala lang sa kapusukan. Kaya ako nagawa. So, hindi po talaga namin intensyon hindi po talaga yung purpose namin na mangyari na gano'n. Hihingi ng tawad lang, ma'am. Sana mapatawad na kami. Kasong rape ang isasampa laban sa mga suspect. Nananawagan ng Claver Municipal Police sa makipag-ugnayan sa kanila ang mga posibleng biktima rin. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Dahil sa pagkatuyot ng mga taniman, bunsod ng El Nino, nagbabala ang grupo ng mga sugar producer na maantala ang supply ng asukal. Kaya bukas daw sila kung sakaling mag-angkat nga ng asukal ang gobyerno. Nakatutok si Mav Gonzalez. Noong isang buwan pa raw ang stock ng asukal ni Elisa sa pwesto niya sa Mega Q Mart sa Quezon City, pero matabang pa rin ang benta. Nasa 90 to 100 pesos pa raw kasi ang kilo ng puting asukal at 80 to 85 per kilo ang brown sugar. Hindi pa nangangalahati yan eh. Dapat nga brown na lang kinuha ko para na-dispose ka agad eh. Nakatingga yung puhunan hindi pa nagalaw. Kaya mabigat sa ang asukal, masyadong mahal. Mas mabili yung brown kasi medyo mura-mura pa. Sabi ni Elisa, walang problema sa supply. Sa kabilang tindahan ng branded na asukal, marami raw supply at bumaba na ang presyo kada kilo. 85 sa white at dark sugar, 75 naman sa brown sugar. Nabili naman sa amin, ma'am. Yung presyo po? Yung presyo po okay naman, ma'am. Kasi bumaba nga po siya ng konti kasi sa dati. Pero babala ng United Sugar Producers Federation, maaaring maantala ang supply ng asukal. Hindi pa raw kasi makapagtanim ang sugar farmers dahil tuyong-tuyo na ang lupa. Resulta ng kawalan ng ulan dahil sa El Nino. Iba to, ang tagal ko na sa farming. First time ko naka-experience po, ang sakit ng init. Really strong heat. If you look at the crop, maawa ka. Talagang parang sunog eh. It's really dried up. I really don't know if maka-recover pa ito kahit umulan. So, really bad. Kaya sakaling mag-angkat man nila ng asukal, suportado nila ito. Sa GAP, doon tayo papasukin yung imported na sugar. Nandito sa ground na nakita ko talagang kulang. Pangtawid po. Tama yun ng 185 to 200,000 metric tons. Kapag umulan sa mga susunod na linggo, makakapag-umpisa na raw magtanim ang sugar farmers. Hiling ng mga magsasaka sa Agriculture Department, tutukan ang pamimigay ng irrigation equipment panlaban sa El Nino. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ng DA at Sugar Regulatory Administration pero wala pa silang tugon. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Hinog na hinog pa man din ang karamihan sa 3,000 kilo na mangga ng isang magsasaka sa San Mateo, Isabela. Pero ang lahat ng ito, itinapon na lang. Anya, sobra raw ang inaning mangga at bagsak presyo ang bili ng mga wholesaler. Mas lugi raw sila kung ibibiyahe ito dahil ang bili raw ng mga biyahero ay 5 to 7 pesos lang kada kilo. May ibang mangga na ipinamigay na lang sa mga kapitbahay. Ayon sa Department of Agriculture Region 2, maaari raw makipag-ugnayan sa kanila ang mga magsasaka para maibenta rin sa Kadiwa stores sa Cagayan Valley ang mga mangga. Matutulungan din daw ang ilang nagtatanim ng mangga sa paggawa ng dried mango chips, mango jam at iba pang produktong gawa sa mangga. Hindi lang ang kapuso heartthrob na si Miguel Tan Felix ang sikat ngayon. Nakikilala na rin ang kanyang Mommy Grace na nasa kanyang vlogger era. At ang kanyang naging recipe for online fame ang hilig sa pagluluto. And for today's video, lulutaan tayo ni Mommy Grace ng kanyang mga specialty. Nakatutok si Darlene Kai. Ika nga nila, behind every successful man is a woman. Para sa magkapatid na Miguel at Yuan Tan Felix, yan ang kanilang Mommy Grace. Dati siyang preschool teacher hanggang naging full-time mom nang pasukin at gawing full-time ni Miguel ang showbiz. Hindi naman ako kilala ni Nanay Lourdes eh. Balik ka dito! Bumalik ka!
Pero mula noong nagbinata na si Miguel, di na raw masyadong sumasama si Mommy Grace sa mga taping. Dito na siya nakahanap ng ibang pagkakaabalahan. One time, nagluluto ako. So sabi ko, videohan ko kaya ito. And then, pinost ko sa TikTok, nagustuhan naman ng mga viewers. And then, more. And then, yun na, nagsunod-sunod na. Ngayon, si Mommy Grace, full-time content creator na at ipinamamalas ang galing sa pagluluto sa kanyang libo-libong followers sa Facebook at TikTok. Kabilang sa sikat niyang recipes ang kaldereta at leche flan. Heto at sinampulan tayo ni Mommy Grace ng leche flan na favorite din ni na Miguel at Yuan. Kailangan kasi, pag hinahalo mo siya, dahan-dahan lang. Sarap, ma'am. Kaya naman pala. Masarap. Miggy, okay ba? Yuan. Ito yung favorite ko kasi nga, hindi siya ganun katamis. And totoo naman. Pinaka-favorite ko yung consistency. Pinagmamalaki nila sa mga friends nila na masarap yung luto ng mami ko. Very fulfilling sa akin yan. May payo naman si Mommy Grace sa mga fellow mommy na gusto ring sumubok ng ibang bagay o gawin ang mga hilig nila. Mag-explore sila kung saan sila magaling. Yun ang gawin nila. Like me, magaling ako magluto. Pinursu ko. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras. Pinatay at hinihinalang ginahasa ng kapitbahay ang isang grade 4 student sa Tupi, South Cotabato. Nakatutok si Jonathan Andal. May 10 nang huling pumasok sa paaralan sa Tupi, South Cotabato ang grade 4 pupil na si Casey. Di niya tunay na pangalan. Pero nang sunduin ng kanyang ama, wala roon si Casey. Nagtaka siya na ang sabi ng gwardiya na umuwi na daw yung bata. So umuwi siya, dumating ang alas 5 ng hapon hanggang magdilim na. Wala pa rin bata na nakarating sa kanilang bahay. Nagpatulong ang pamilya na hanapin ang bata hanggang natagpo ang patay ang kanyang anak sa sapa malapit sa isang pinyahan. Nakababa ang salawal at napinsala ang muka. Sa investigasyon, sinabi ng ilang saksi na huling nakita ang 10 taong gulang na biktima kasama ang lalaking kapitbahay na edad 44. Hinuli ng mga pulis ang sospek. Iba ang magtanong sa kanya, iba ang kanyang sagot. Hindi consistent yung bakit nandoon siya sa abando o sa isolated place na yon. Hindi man siya worker doon sa dole o sa pinyahan. Habang kinukunan ng fingerprint sa presinto ang suspect, nakipag-agawan daw siya ng baril sa pulis. Nasaksihan ito ng isa pang pulis at binaril nito sa ulo ang suspect. Dead on arrival siya sa ospital. Kinundinan ng Department of Education ang pagpaslang sa bata at nakiramay sa pamilya at mga mahal sa buhay ng biktima. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. Patay ang 5 taong gulang na bata matapos hampasin ng bato at lunurin ang kanyang kapatid sa ina sa Lapu-Lapu City, Cebu. Ayon sa pulisya, galit ang 14 na taong gulang na suspect sa kanyang stepfather matapos mabagsabihan dahil sa panununtok. Napagbuntunan daw ng galit nito ang nakababatang half-brother niya. Ang 8 taong gulang na kapatid ng biktima na kasama nilang maligo sa dagat ang nagsumbong sa pangyayari. Na-turn over na sa DSWD Home Care Facility ang suspect. Isa ka rin ba mga kapuso sa mga goals na makita ang pamosong Aurora Borealis sa hilagang bahagi ng mundo? Maswerte ang nasaksihan ng kababayan natin nasa Vancouver, Canada. Ang kwento niya, hindi pa raw agad niya nakita ang nagagandahang ilaw pero nung ginamitan na nila ng camera ay lumutang na ang mga kulay na blue, green at violet. At meron din yan sa Southern Hemisphere na ang tawag naman ay Aurora Australis o Aurora Australis. Hindi ito normal na makita sa ibang bahagi ng mundo gaya sa Vancouver sa Canada at Northern California at Alabama sa Amerika. Ay sa Pag-asa, napoprotektahan tayo sa mga solar flares ng magnetic field pero may weak spot dito sa may Northern at Southern Hemisphere kaya sa mga lugar na ito lang nagmamanifest ang mga aurora. Full of fun and adventure ang pagdiriwang ng ilang pamilya sa Mother's Day sa isang theme park sa Santa Rosa, Laguna. At nakatutok doon live si Jamie Santos. Jamie? Piyang
ngayong araw ng mga nanay, ilang mami ang piniling mamasyal kasama ang kanilang pamilya sa isang theme park dito sa Laguna. Family bonding ang naisip ng first-time mom na si Ann ngayong Mother's Day. Sineselebrate din po na first-time mom. Nung una po, parang nakukulture shock pa sa nangyayari. Pero ngayon naman po, nasanay na at masarap po. No problem din para kay Mami Leia kahit pang kids ang gimmick ngayon. Mas damang araw niya ang pagiging ina. Kasi pag masaya sila, masaya na rin po ako. Kulang man daw sila ngayong Mother's Day dahil nasa abroad ang kanilang padre de pamilya, hindi naman ito nagkulang para ipadama na siya ay mahal ng kanilang pamilya. Kaya ngayong special day, bonding sa ride silang mag-ina. Sabi po ng asawa ko ay yung mag-celebrate po kami dito. Kami mag-inada ng aking asawa na sa ibang bansa. Kaya binigyan niya ako ng pera. Pwedeng gift kay Mami ang live sketching tulad nito. Isang concert ang handog ng theme park para sa mga ilaw ng tahanan ngayong Mother's Day. May iba't ibang treat din for all the moms ang ilang kainan sa lugar. Pia, maraming nanay ang pagod araw-araw para maitaguyod ang kanilang bahay at buhay ng pamilya. Kaya ngayong araw-araw nating ipadama ang ating pagmamahal sa ating mga ina. Kaya Happy Mother's Day sa lahat ng nanay, mama at mami. Happy Mother's Day, Pia! At yan ang latest mula rito sa Santa Rosa, Laguna. Balik sa inyo. At syempre sa iyo rin, Jamie, Happy Mother's Day. Maraming salamat sa iyo, Jamie Santos. Heartbroken na ibinalita ni Kapuso fashion icon Heart Evangelista ngayong Mother's Day na for the 4th time. Bigo ulit siyang magkaanak. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. My son, Francisco. Ganyan sinimula ni Heart Evangelista ang kanyang handwritten letter na shinare niya sa kanyang Instagram. Para ito sa kanyang anak na si Francisco. Nasabi ni Heart, tumigil ang heartbeat a few days ago. Isa raw ito sa kanyang biggest heartbreaks. Bagaman heartbroken, nagpasalamat si Heart kay Francisco na nagparamdam daw sa kanya ng pagmamahal. Binati rin ni Heart ng Happy Mother's Day ang mga ina, fur moms, mothers to friends, at mga tulad niyang kapareho ng pinagdadaanan. Sabi ni Heart, fourth angel nila si Francisco. Nitong Marso sa exclusive interview sa Fast Talk with Boy Abunda, inamin ni Heart na nawala rin ang ina-expect nilang baby girl ni Cheese Escudero na si Sofia Heart. Noong 2018, nagkaroon din ng miscarriage si Heart sa kanyang baby twins. Hindi pa man pinapalad na magkaroon ng sariling anak, ina pa rin ang turing ni Heart sa sarili, as a fur mom at sa pag-aalaga sa mga anak ni Cheese. Mother's Day is always special for me because I have 2 kids also with me na pinalaki ko since they were 4. So I'm spending a lot of time with my family these days. I really make time talaga to make sure I try to be as present as possible kasi syempre kailangan yun sa molding ng kanilang pagkatao. So, masaya. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Nakapag-makeup transformation na ba ang lahat? Hindi nagpakabog sa Piliin Mo ang Pilipinas trend sina Ann Cabogable Vice Ganda at Asia's Limitless star Julian San Jose. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Si Maria Clara, taos-pusong pinili ang Pilipinas. Nagpasa ng takdang araling pasok sa Piliin Mo ang Pilipinas Challenge si Asia's Limitless star Julian San Jose. In character pa siya as Maria Clara ng hit Kapuso series na Maria Clara at Ibarra. Wala pang 24 hours since in-upload, may mahigit 1 million likes na yan sa iba't iba niyang social media accounts. At 6.1 million and counting ang views sa TikTok. Full support ang kanyang Kapuso stars, especially the other half of Julie Ver, River Cruz at si Binibining Clay Barbie Forteza. Hirit ng netizens, galaw-galaw naman daw, Clay. Abangan nyo, ang dami mga pinapagawa sa akin. Usap-usapan din ang unkabogable version ng Showtime host na si Vice Ganda. Dahil from this to this. At ang bayan niyang pinili nasa dulo ng bahaghari. Truly mothering si Vice sa kanyang Piliin Mo ang Pilipinas Challenge. Beyond the makeup transformation,
Ipinakita rin niya ang ilang social issues kabilang ang pag-water cannon ng China sa barko ng Pilipinas. Pinuri at pinasalamatan pa siya ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. This is the right time for us to realize na dapat kahit anong, kung nasa gobyerno ka man, nasa pribado ka, piliin natin ang Pilipinas. Ang slay at relevant paandar ni Meme, pinusuan at hinangaan online. Lalo na ang mensahe niyang kahit mahirap kang ipaglaban, pinipili pa rin kita, Pilipinas. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Ivan, and happy Mother's Day, Pia. Thank you, Nelson. Bumuo ng tinatawag na super body si Pangulong Bongbong Marcos para anya paigtingin ng pagtatanggol sa karapatang pantao sa bansa. Tututukan ng Special Committee ang pagpapatupad sa Administrative Order No. 22 na layong paigtingin ang pagsusulong at proteksyon sa karapatang pantao sa Pilipinas. Pamumuno nito ni Executive Secretary Lucas Bersamin na siyang lumagda sa AO22 nitong May 8. Ikinalulugod naman ng Gabriela Party List ang hakbang ng Pangulo sa pagprotekta sa karapatang pantao, pero mahalaga raw ang pagpapatupad at pagtanggal sa mga balakid dito. Mga kapuso, ihanda po ang inyong mga payong dahil inaasahang uulanin ang malaking bahagi ng bansa bukas. Batay sa 4 p.m. Bulletin ng Pag-asa, easterlies ang nagpapaulan sa maraming bahagi ng bansa. Kabilang na ang Metro Manila, Davao Region, Sorsogon, Barm, Zamboanga City at Zamboanga Sibugay. Batay sa rainfall forecast ng Metro Weather, may chance ng ulanin ang malaking bahagi ng Palawan bukas ng umaga. Sa hapon, posibleng ulanin ang malaking bahagi ng Northern at Western Luzon. At may chance ng heavy rains na mararanasan sa ilang lugar, partikular sa Central Luzon. Sa Metro Manila, posibleng ulan sa hapon hanggang gabi. Gayon din sa ilang bahagi ng Central at Western Visayas bukas at malaking bahagi ng Mindanao. Ngayong araw, 49 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index na naitala sa Aparig, Cagayan. At bukas, 36 na lugar sa bansa ang posible na sa danger level ang heat index. Isang masayang Happy Mother's Day po sa mama mo at mama ko at syempre sa iyo, Mama Pia. Thank you, Papa Ivan. At sa mga ina po ng tahanan na siyang gumabay sa atin simula po sa pagkabata. Itiyak may mga namana tayo sa kanila na masasabi talaga natin, anak nga ako ng nanay ko. At ang halimbawa niyan, sa pagtutok ni Dano Tingkungko. Ano ang mga namana mo sa iyong ina? Yung pagiging loyal, yung pagiging masiyahin. Sa tahanan kung saan una tayong nagkakaroon ng kamalayan, kadalasang una nating natututuhan ang nakikita natin sa ating mga magulang. Pero hindi lang yan ang namamana natin, kundi pati ang mga nakaugali ang masasabi mong anak ka nga ng nanay mo. Yung bigla-biglang nagagalit. Ginagawa ko po sa kuya ko. Kunyari po, need niya ng, naghanap siya ng things na kailangan niya po. Tapos alam ko na agad ko saan po nakalagay. Sabi nga ng ilang netizen, namana nila ang pagiging quote-unquote Armalite ng kanilang mga nanay. Yung iba naman daw, ang pagiging madiskarte. Si Erica, ang paraan daw ng panenermo ng kanyang ina ang namana. Sabi ng mga kapatid ko, para kung si mama, naaalala ko siya and then na-realize ko na tama naman pala yung mga sinasabi niya sa amin dati. Ayon sa life coach na si Nathaniel Chua, bukod sa lukso ng dugo, ilan sa pwedeng magpaliwanag sa fenomeno na ito ang likas na kagustuhan nating mga tao bilang social creatures na mapabilang o mabilong. Mga rules, no, about kung paano mabuhay, kung paano kumilos. Lahat tayo gusto natin magbilong. Social animal tayo, so kailangan natin meron tayong grupo. You learn that from an elder. May ibang kaugalian din na nagsisilbing magandang alaala o palatandaan ng dapat o hindi dapat gawin, na syempre ang unang nagturo ang ating mga ina. Pag nai-stress sila, hindi sila umiiyak, hindi sila natatakot. We tend to copy each other. Pero kahit ano pa mang namana o nagaya natin kina nanay, mami, mama o mamshi, ang mahalaga, nagagamit natin ang mga bagay na ito para magtagumpay sa buhay. Kaya para sa lahat ng ina, tita, lola o nagsisilbing mother figure ninyo, Happy Mother's Day. Para sa GMA Integrated News,
Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Oras. At yan po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng mga Pilipino. Nakatutok kami, 24 oras. Magandang balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 Oras Weekend at iba pang newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.